Mahigit 40 taon kong itinago ang perang iyon, ang bawat sentimo, para sa kinabukasan ng aking mga anak. Tapos, isang araw, lumapit sila, dala ang mga papeles, at sinabing, "Ma, masyado ka nang matanda para hawakan ang pera." Ang aking sariling dugo, gustong agawin ang pinaghirapan ko. Pero habang pumipirma ako, isang ideya ang unti-unting nabuo sa isip ko. Hindi pa sila tapos sa akin. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Luz. 42 taong gulang na ako noon. Buong buhay ko, inilaan ko ang aking sarili sa pamilya, kay Miguel, ang asawa ko. Para sa akin, ang mundo ko ay umiikot sa kanya, sa aming tahanan, sa bawat ngiti at yakap na ibinigay namin sa isa't isa. Akala ko, ang lahat ng pagmamahal na inialay ko, ang bawat sakripisyo, ay sapat na upang panatilihin ang aming mundo. 2 linggo akong lumayo, inalagaan ang aking ina na nagkasakit sa probinsya ng Batangas. Bawat araw ay sabik na makabalik sa piling ni Miguel, sa aming pinakamamahal na penthouse sa The Fort, Makati. Ang hapong iyon, mainit at maalikabok ang Maynila, pero ang puso ko ay puno ng pag-asa. Sa wakas, makakauwi na ako. Hila-hila ko ang aking maliit na maleta, pakiramdam ko ay lumilipad ako sa lobby ng aming condominium. Pinindot ko ang numero ng aming palapag sa elevator, at muling nagbalik sa isip ko ang lahat ng masasayang alaala namin sa loob ng 10 taon. Ngunit, nang isuksok ko ang aming keycard sa digital reader ng pinto, isang pulang ilaw ang kumindat, kasabay ng isang nakabibinging beep. Mali. Nagkamali. Sinubukan ko ulit. Muling pula, muling beep. Kumunot ang noo ko. Siguro, na-demagnetize ang card, bulong ko sa sarili. Pinindot ko ang doorbell 2 beses. Katahimikan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang mga yabag mula sa loob, at ang banayad na i-click ng pinto na bumukas. Doon ko nakita si Miguel. Ngunit, hindi siya ang Miguel na kilala ko. Malamig ang kanyang mga mata, nakasuot siya ng silk na bathrobe, at sa kanyang liig ay maisariwang mansa ng pulang lipstick. "Ah, nandyan ka na pala," sabi niya, walang bahid ng pagmamahal sa boses. Ang puso ko, tila huminto sa pagtibok. "Miguel, bakit hindi gumagana ang susi ko?" Tanong ko, pilit pinapatatag ang boses. "Dahil pinalitan ko ang mga kandado," sagot niya, harang pa rin ang daan papasok. Mula sa loob, narinig ko ang kristal na tawanan ng isang babae. "Darling, sino iyan? Kung nagtitinda lang, paalisin mo na." Isang batang babae, napakaganda, mas bata kaysa sa akin, ang sumilip sa balikat ni Miguel. Agad kong nakilala si Bianca, isang sikat na modelo sa social media na kinamumuhian ko. Nakasuot si Bianca ng silk na bathrobe ko, iyong regalo ko sa sarili ko noong anniversary namin. Nilibot ng kanyang mga mata ang buong katawan ko, hinuhusgahan ang aking simpleng damit sa paglalakbay, ang aking pagod na mukha, at ang aking lumang maleta. "Ay," sabi ni Bianca, umiwi. "Hindi pala nagtitinda. Ang dating asawa pala." "Dating asawa? Miguel, ano ito?" Bulong ko, ramdam ang kirot sa aking mga mata. "Sino siya? Bakit siya nasa bahay natin? Bakit suot niya ang mga damit ko?" Nagbuntong hininga si Miguel, tila ako ay isang simpleng abala. "Maria Luz, tapos na tayo. Mas mabuti pang mag-usap tayo sa ibaba. Huwag kang gumawa ng eksena dito." Ni hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makapasok. Lumabas siya, sinara ang pinto, iniwan si Bianca na nakangisi sa loob. Hindi umimik si Miguel habang kami ay bumaba sa elevator. Ako, tila napako sa takot. Hindi maiproseso ng aking utak ang nangyari. Ang amoy ng pabango ni Bianca, isang mamahaling amoy na hindi ko gusto, ay mahinap pa ring nanatili sa bathrobe ni Miguel. Bumukas ang elevator sa maingay na lobby. Oras ng rush hour. Ilang residente ang nagtatakang tumingin sa amin.
Mabilis na naglakad si Miguel patungo sa isang sulok ng lobby, bahagyang nakatago, malapit sa isang malaking bintana na nakaharap sa Ayala Avenue. Sinundan ko siya, tulad ng isang robot. Miguel, ipaliwanag mo ito, hiningi ko, halos hindi marinig ang aking boses. Ano pa ang ipapaliwanag, malamig niyang sabi. Hindi ba malinaw? Tapos na tayo. Tapos. Ganoon lang. Pagkatapos ng 10 taon? Pagkatapos kong alagaan ang iyong ina noong na-stroke siya? Pagkatapos kong kasama kang bumuo mula sa wala? Tumawa si Miguel. Bumuo mula sa wala? Huwag kang magpatawa, Maria Luz. Nagtagumpay ako dahil sa aking pagsisikap. Ikaw ay isang pabigat, lalo na pagkatapos mong gumugol ng napakaraming oras sa pag-aalaga sa iyong ina sa probinsya. Nakalimutan mo ang iyong mga tungkulin bilang may bahay. Mga tungkulin ko. Tingnan mo ang sarili mo, itinuro ako ni Miguel ng may pandidiri. Gulo-gulo, pabaya. Ako ay isang mahalagang real estate developer. Kailangan ko ng isang kasosyo na kapantay ko. Hindi isang may bahay na tulad mo. Napatanga ako. Ang lalaking nasa harap ko ay tila isang ganap na estranghero. Bianca. Kaya ito pala ang nangyayari sa lahat ng panahong ito. 1 taon na kami, sabi ni Miguel nang walang bahid ng pagsisisi. At mas naiintindihan niya ako. Bigla, lumapit ang isang gwardya ng gusali, itinutulak ang isang maliit, luma na canvas bag. Iyon din ang ginamit ko nang una kaming lumipat sa Maynila. Kinuha ni Miguel ang bag at inihagis sa aking paanan. Bahagyang nagkalat ang laman, ilang lumang damit at isang wallet. Iyan ang mga gamit mo. Ang iba, itinapon ko na. Pagkatapos, inihagis niya ang isang brown na sobre sa bag, iyan ang mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Pinirmahan ko na. May kasunduan dyan. Lahat ng ari-arian, ang penthouse, mga sasakyan, ang kumpanya, lahat ay nakapangalan sa akin. Dumating kang walang-wala sa kasal na ito. Aalis kang walang-wala. Sa wakas, tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi lang ito kahihiyan, ito ay pagwasak. Hindi mo ito magagawa. Oh, nagawa ko na. Tinitigan ako ni Miguel ng malamig ang mga mata. Perhan mo ang mga papel na iyan. Kung magpakabait ka at hindi mo iaangkin ang mga conjugal property, marahil ay maging mapagbigay ako at bibigyan ka ng pera para sa pamasahe pabalik sa iyong maliit na probinsya sa Batangas. Ilang tao sa lobby ang nagsimulang magbulungan nang makita ang eksena. Pakiramdam ko ay hubot-hubad ako. Umalis ka, sabi ni Miguel, pero ito rin ang bahay ko. Hindi na, sigaw ni Miguel. Security! 2 gwardya ang lumapit. Mukha silang hindi komportable, ngunit malinaw na nasa panig sila ni Miguel, ang may-ari ng penthouse. Paumanhin po, binibini. Huwag na po kayong gumawa ng eksena, sabi ng isa sa kanila ng mahinahon habang hinawakan ang aking braso. Pilit akong hinila palabas. Lumingon ako, tinitigan si Miguel ng puno ng pagkadesperado. Miguel, pakiusap. Tinitigan lang ako ni Miguel ng walang emosyon, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa elevator. Sa itaas, malapit sa railing ng mezzanine, nakita ko ang anino ni Bianca, pinagmamasdan ang kanyang tagumpay. Ang mabigat na glass door ng lobby ay sumara ng may humihilik na tunog sa likod ko. Inilayo ako sa buhay ko sa loob ng 10 taon. Ibinagsak ako sa mataong bangketa sa ilalim ng kalangitan ng Maynila na nagsisimulang dumilim, dala lang ang isang canvas bag na mailumang damit at ang mga papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal na isang insulto. Ang gabi ay mabilis na bumaba sa Maynila. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimulang magpakurap-kurap, ngunit para sa akin, ang buong mundo ay tila madilim. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang tunog ng mga busina mula sa makapal na trapiko sa Ayala Avenue ay tila ugong sa aking mga tainga. Wala akong mapuntahan.
Ang aking ina sa Batangas ay nagpapagaling pa. Hindi ko maaaring dagdagan ang kanyang pasanin sa balitang ito. Dinala ako ng aking mga paa sa Rizal Park. Umupo ako sa isa sa mga bakanting bangko, tinitigan ang skyline ng syudad. Kumalam ang aking tiyan. Hindi pa ako kumakain mula umaga. Sa isang kakaibang paraan, sa paligid ko, ang mga terasa ng mga kainan ay nagsisimulang buhayin. Ang amoy ng inihaw na baboy, sinigang na hipon, at sisig ay lumulutang sa hangin, lalong nagpapataas ng sakit sa aking tiyan. Nagtatawanan ang mga tao. Mga magkasintahan na naglalakad ng magkahawak kamay. Pakiramdam ko ay isang multo, hindi nakikita, wala. Binuksan ko ang wallet na inihagis sa akin ni Miguel. Sa loob ay may mga 500 na cash. Hindi sapat kahit para sa isang gabi sa isang murang hostel sa labas ng syudad. Kinuha ko ang aking telepono, 5% na lang ang baterya. Mabilis kong binuksan ang banking app para sa aming joint account. 0 ang balanse. Walang awa itong inubos ni Miguel, inalis ang bawat piso na magkasama naming naipon, kasama na ang aking mga ipon bago ako ikasal. Isang malamig at mabigat na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Tapos na. Talagang narating ko na ang pinakababang bahagi. Ngayong gabi, wala akong matutuluyan. Tahimik na tumulo ang mga luha. Muli kong tiningnan ang laman ng aking wallet. Sa likod ng slot ng card ay may isang luman na litrato, isang litrato ng aking ama. Ang aking amang si Roberto Reyes, isang simpleng magsasaka ng niyog at negosyante na namatay 10 taon na ang nakakaraan, bago lang ako ikasal kay Miguel. At sa likod ng litratong iyon ay may iba pa. Ang nanginginig kong mga daliri ang kumuha nito. Isang lumana, kupas na asul na debit card na nakabalat na sa gilid. Halos hindi na mabasa ang logo. Yes, a Heritage Bank, isang maliit at lumang regional na bangko. Nagulat ako. Naalala ko na ibinigay sa akin ng aking ama ang card na iyon noong ako ay 18 taong gulang. Noong una akong lumipat upang mag-aral sa kolehiyo sa Maynila. Itago mo ito, anak ko, sabi sa akin ng aking ama noon nang may pagmamahal. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ito ay account na nilikha ni tatay para sa iyo. Huwag mong gagamitin maliban kung talagang kailangan. Huwag mong isasama sa pera mo sa mga gastusin. Isipin mo na lang na hindi ito umiiral. Magkano po ba, tatay, mausisa kong tanong. Ngumiti lang ang aking ama ng misteryoso. Sapat na para maging isang angkla. Kung sakaling maramdaman mong lumulubog ang barko mo, gamitin mo ito. Pero hanggat kaya mong maglayag, huwag mong galawin ang angkla na ito. Hindi ko kailanman ginamit ito. Nakalimutan ko na. Abot-abala ako sa kolehiyo. Pagkatapos, nakilala ko si Miguel. Abot-abala sa pagbuo ng kanyang imperyo. Lagi kong iniisip na ang account ay mayroon lang, marahil, ilang libong piso, ang natira mula sa ilang allowance na hindi ko nagastos. Ngunit ngayong gabi, ang aking barko ay hindi lang lumulubog, ang aking barko ay sumabog na. Mahigpit kong hinawakan ang card. Ang 500 sa aking wallet ay hindi sapat para sa anumang bagay. Ngunit marahil lang ang natitirang pera ng aking ama ay sapat upang makabili ako ng pamasahe pabalik sa Batangas. Isang maliit na pag-asa, kasing nipis ng isang sinulid, ang nagsimulang magliwanag sa akob na dibdib, hindi ako nakatulog buong gabi. Sumilong ako sa ilalim ng tolda ng isang saradong tindahan, yakap-yakap ang aking canvas bag, naghihintay na sumikat ang araw. Marumi ako, gutom at takot, ngunit ang kupas na card ay pakiramdam ko ay mainit sa aking kamay. 8:00 ng umaga, nakatayo na ako sa harap ng sanggay ng GE Heritage Bank sa isang eskinita sa sentro ng Maynila. Ang lugar ay eksaktong tulad ng aking naaalala mula sa aking pagdalaw noong bata pa ako. Isang lumang gusaling bato na tila nakakabit sa nakaraan. Malayo sa imahe ng mga modernong glass at steel na bangko kung saan inilalagay ni Miguel ang kanyang pera.
Sa loob, tahimik ang kapaligiran, 2 teller lang at isang customer service counter. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang namamayani sa silid. Kumuha ako ng numero. Ako lang ang kliyente, tinawag ako sa customer service counter na inasikaso ng isang binatang nakasuot ng puting polo. Ang kanyang identification badge ay nagsasabing Carlo. Magandang araw po, binibini. Paano ko po kayo matutulungan? Magalang si Carlo, bagaman ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting pagkalito nang makita ang aking medyo gusot na hitsura. Magandang araw po. Basag ang boses ko. Gusto ko pong magtanong ng balanse, pero napakaluma na ng card. Nakalimutan ko rin po ang ilin. Ibinigay ko kay Carlo ang kupas na asul na card. Kinuha ito ni Carlo, binaligtad ng nakakunot ang noo. Naku, binibini, napakaluman na po ng card na ito. Ito po ang lumang logo namin. Magagamit pa po ba ito? Tanong ko nang may pag-aalala. Titingnan ko po, binibini. Kinuha ni Carlo ang aking na tumutugma sa pangalan na Maria Luz Reyes. Sinimulan niyang mag-type sa kanyang computer. Tila mabagal ang sistema. Nag-type si Carlo, nag-click, at muling kumunot ang noo. Ang kakaiba, bulong niya. Ano po iyan? Malakas na tumibok ang puso ko. Hindi po lumalabas ng direkta ang datos, binibini. Ang lumang sistema po namin minsan ay medyo mabagal. Mukhang ang account na ito ay nasa inactive o dormant status. Gaano na po katagal na walang galaw? Siguro, sagot ko nang nag-aalangan 20 taon. Lumaki ang mga mata ni Carlo. 20 taon. Sandali po, binibini. Susubukan kong i-access ang manual server. Muling sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Kumurap ang screen ng kanyang computer, nagpapakita ng mga linya ng Berding code na hindi ko naiintindihan. Katahimikan. Tanging tunog lang ng keyboard at ang maingay na air conditioning ang naririnig. Tapos na, naisip ko. Sigurado akong sarado na ang account, na wala na ang pera. Kinuha ni Carlo ang ulo niya. Ang kakaiba. Hindi nababasa ang balanse, binibini, pero mayroong uri ng marka, isang alerto sa account na ito. Isang high-level alert. Alerto. Ibig sabihin, may utang ako. Nagpanik ako. Hindi po utang. Hindi ko pa po nakita ang ganitong code. Sandali po, binibini. Nag-type si Carlo ng serye ng commands. Tila nag-isip sandali ang computer. Pagkatapos, may lumabas sa screen ni Carlo. Ang mukha ni Carlo, na kanina i-relax, ay biglang nagbago. Namutla siya. Lumaki ang kanyang mga mata, nakapako sa monitor. Sir Fernandez, tawag ko kay Carlo. Hindi sumagot si Carlo. Tila siya nabato. Binasa niyang muli ang nakasulat sa screen. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig. Lumunok si Carlo. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan ng napakabilis, kaya't ang silya ay lumipad paatras na gumawa ng malakas na pag-ugong. Fernandez, Gym Director. Ang boses ni Carlo ay matining, bumabasag sa katahimikan ng maliit na bangko. Hindi na niya ako pinansin. Nakapako pa rin ang kanyang mga mata sa screen ng may takot. Isang lalaking nasa edad, seryoso ang hitsura, si Fernandez, ang direktor ng sangay, ang lumabas sa kanyang opisina. Ano iyan, Carlo? Huwag kang sumigaw ng ganyan, may mga kliyente, sita ni Fernandez ng tuyo ang tono. Paumanhin po, sir, pero kailangan ninyong makita ito. Itinuro ni Carlo ang screen nang nanginginig ang kamay. Account na nakapangalan kay Maria Luz Reyes. Mana mula sa kanyang ama, Roberto Reyes. Nagbuntong hininga si Fernandez na nairita sa pagkaabala at lumapit sa mesa ni Carlo, handa nang sitahin ang kanyang batang empleyado. Sumilit siya sa screen at nabato. Ang kanyang propesyonal at matigas na mukha ay bumagsak sa isang iglap.
Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa inis patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa nakamamatay na pamumutla. Tiningnan niya ang screen, pagkatapos ay tiningnan ako at muling tiningnan ang screen. Binibining Maria Luz Reyes, tanong ni Amy Fernandez. Ang kanyang boses na dati matatag, ngayon ay nanginginig. Opo, sir, bulong ko, natatakot. Ano po ba ang nangyayari? Delinquent po ba ang tatay ko? Delinquent? Nagtawa ng kinakabahan si E. Fernandez. Hindi po, binibini, malayo po. Ibinukad niya ang monitor ng kanyang computer sa akin. Si Carlo, na nakatayo sa silid, ay pinigilan ang kanyang hininga. Binibini, tingnan po ninyo ito. Hindi ipinapakita ng screen ang balanse sa piso. Ang screen ay nagpapakita ng isang diagram ng istruktura ng pagmamay-ari. Binibini, sabi ni A. Fernandez, mababa ang boses sa pagkamangha. Ang account na ito ay hindi isang normal na savings account. Ito ay isang master account na konektado sa isang limited liability company. Isang kumpanya. Kumunot ang noo ko. Kumpanya Incorporated. Tama po. Tinawag itong Legado Reyes Holdings Inc. Ang kumpanyang ito ay itinatag ng inyong ama, Roberto Reyes, noong 1978 at hinayaan itong hindi aktibo eksaktong 20 taon na ang nakakaraan. Pero ang tatay ko po ay isang simpleng magsasaka lang ng niyog. Iyan po ang gusto niyang malaman ng mga tao, binibini, putol ni A. Fernandez. Ang inyong ama ay tila hindi lang isang magsasaka, siya ay isang henyo, kung titingnan. Nag-click si E. Fernandez sa isang tab sa screen. Ang titulo ay listahan ng mga ari-arian. Legado Reyes Holdings Inc. Legado Reyes Holdings Inc. Patuloy ni A. Fernandez habang binabasa ang nilalaman. Ito po ang legal na may-ari ng 2,000 ektarya ng lupain at nyugan sa Batangas at Quezon, lahat ay nasa ilalim ng deed na ito. Ang natatanging pagmamay-ari ay ganap na inilipat sa inyo bilang tagapagmana na may espesyal na sugnay. Anong sugnay, bulong ko? Ang kumpanyang ito ay otomatikong magiging aktibo at ang lahat ng ari-arian nito ay magiging aksesible sa tagapagmana. Lamang kung nasa matinding gipit na sitwasyon ang tagapagmana o kung ang balanse ng personal na account ay zero. Napanganga ako. Nakita na ito ng aking ama. Tiningnan ko ang hilera ng mga numero sa screen. Hindi ito mga halaga ng ipon, kundi mga numero ng ektarya ng lupain. Hindi ako nahimatay, hindi ako sumigaw. Umupo lang ako ng tuwid. Ang gutom, pagod, at kahihiyan na naramdaman ko sa nakalipas na 24 na oras ay nawala. Napalitan ng iba pa, isang bagay na malamig, matalim at napakalakas. Naalala ko ang nangungutya na mukha ni Miguel. Naalala ko ang ngiti ng tagumpay ni Bianca. M. Fernandez, sabi ko, kalmado at malamig ang boses, nagtataka sa sarili. Opo, binibini. Paano ko po i-activate ang kumpanyang ito ngayon din? Tinitigan ako ni M. Fernandez nang may pag-aalala. Ang reaksyon ng babaeng nasa harap niya ay lubos na hindi inaasahan. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw sa tuwa. Ang kanyang mga mata na magamula sa pag-iyak noong nakaraang gabi ay ngayon ay tumigas. Tinitigan niya ang screen ng computer nang may malamig at nakakatakot na konsentrasyon. M. Fernandez, ulit ko, matatag ang boses ko. Ano po ang kailangan ko para ma-activate ito? Technical po, aktibo na po ito, binibini, bulong ni M. Fernandez. Sa sandaling na-access ninyo ang account na ito na may zero na balance ng personal, natupad na po ang sugnay. Ang aming legal team na namamahala sa Trustwell, naghihintay na po sila ng inyong mga instruksyon. Mabilis na nagsilbi si Carlo ng isang baso ng tubig at inilagay ito sa harap ko. Hindi ko ininom. Ang tatay ko, si Roberto Reyes, sabi ni Amy Fernandez, isang priority client bago pa man nagkaroon ng termino na private banking.
Iniwan niya ito, pagbukas niya ng isang drawer at paglabas ng isang makapal at maalikabok na folder. Isang sulat at mga legal na dokumento. Sabi niya, ito ay maaari lang buksan ng aking anak o ng aming bangko kapag na-access na niya ang account. Ibinigay ni A.G. Fernandez sa akin ang isang lumang sobre. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa loob ay isang pahina ng papel na may maayos na sulat kamay. Para sa aking anak, Maria Luz. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin may dalawang posibilidad. Una, wala na si tatay dito at handa ka nang magsimula ng sarili mong buhay. Pangalawa, hindi nangyari ang buhay ayon sa iyong plano. Simpleng negosyante lang si tatay. Totoo. Pero alam din ni tatay na hindi laging patas ang mundo sa mabubuting kababaihan na tulad mo. Nakita ko kung paano nila trinato ang nanay mo. Nagtago si tatay ng isang maliit na angkla para sa'yo. Hindi para sirain ka, kundi para matiyak na mayroon kang mga pagpipilian kapag pakiramdam mo ay nasa sulok ka. Dinisenyo ko ang desperate clause ng sadya. Alam kong matalino ka, ngunit ang iyong puso ay masyadong malambot. Takot ako na kung mayaman ka, maakit mo ang maling lalaki. At kung wala kang yaman, apihin ka ng maling lalaki. Nagkulang si tatay sa isang bagay. Umaasa akong hindi mo na kailangan basahin ang sulat na ito. Ngunit kung babasahin mo ito, tandaan ang mensahe ni tatay. Huwag kang umiyak. Huwag kang maghiganti sa pamamagitan ng luha. Itayo ang sarili mong kaharian, anak ko. Pagbayarin mo sila. Ang angkla ay nailabas na. Ngayon, maglayag ka, anak ko, ng may pagmamahal, tatay. Ang mga luha na pinipigilan ko ay sa wakas ay tumulo. Hindi ito luha ng kalungkutan kundi ng pagkaunawa. Ang aking ama, ang simpleng negosyante, ay nakita na ang hinaharap. Nakita na niya si Miguel, mga dekada bago pa man nag-exist si Miguel. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Tiningnan ko si A.G. Fernandez. Kailangan ko ng 3 bagay, sabi ko. Anong mga bagay, binibini? Una, cash. Wala akong ni isang sentimo. Siyempre, Carlo, maghanda ng cash withdrawal mula sa operating account, sabi ni A.G. Fernandez. Ikalawa, patuloy ko, kailangan ko ng matutuluyan pansamantala, isang ligtas na hotel, malayo sa The Fort. Iyon po ay maaari naming ayusin. Mayroon po kaming corporate rate sa mga ligtas na hotel. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga, yumuko ako. Kailangan ko ng lahat ng financial data ng Legado Reyes Holdings Inc. at kailangan ko ng rekomendasyon ng pinakamahusay na financial restructuring consultant. Hindi dito. Gusto ko ng isang tao mula sa Makati, isang taong hindi kilala si Miguel. Natigilan si A.G. Fernandez sandali, humanga sa pagiging kalmado ng babae na 30 minuto lang ang nakakaraan ay tila isang pulubi. Kilala ko ang isang pangalan, sabi ni A.G. Fernandez. Tinatawag siyang ang liquidator. Napakamahal, napakalamig. Ang pangalan niya ay Atty. Andres Salcedo. Mabuti, sabi ko. Bigyan niyo ako ng pera, ay reserve ang hotel, at ayusin ang aking meeting kay Atty. Salcedo. Kung kayo man ay nakaranas ng ganitong pagtataksil, paano kaya kayo kikilos? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa susunod na bahagi ng kwento ni Maria Luz. Hindi ako nanatili sa hotel na inirekomenda ni A.G. Fernandez. Iyon ang aking unang hakbang, ang hindi maging predictable. Pagkatapos makakuha ng malaking halaga ng cash, sapat na para mahilo ako kung nangyari ito kahapon, bumili ako ng bagong telepono, bagong numero, at ilang simpleng ngunit malinis na damit sa isang kalapit na mall. Pagkatapos, nag-book ako ng isang silid sa The Peninsula, Manila, isa sa mga pinakamarangyang hotel sa Maynila, sa ilalim ng peking pangalan. Sa loob ng 24 na oras, ikinulong ko ang aking sarili sa silid, nag-order ng room service, kumain ng aking unang disenteng pagkain,
naligo ng mainit at natulog. Hinayaan kong iproseso ng aking utak ang pagkasira at ang muling pagsilang sa loob ng isang araw. Kinaumagahan, hindi ko tinawagan si Atty. Andres Salcedo. Alam kong ang isang taong tulad niya ay hindi mapapahanga ng isang tawag sa telepono. Nagpunta ako sa Makati TV. Ang opisina ni Atty. Salcedo ay nasa isa sa mga skyscraper, minimalist, malamig, lahat ay salamin at bakal. Ako, sa aking bagong, simple ngunit malinis na damit, ay naiiba sa kapaligiran. Gusto kong makita si Atty. Salcedo. Wala akong appointment, sabi ko sa receptionist. Abalang-abala po si Atty. Salcedo, binibini. Puno po ang kanyang schedule para sa susunod na 2 buwan. Sabihin mo, kalmado kong sabi, ako si Maria Luz Reyes, may-ari ng Legado Reyes Holdings Inc. Na may-ari-arian na 2,000 hektarya. Urgent ito. Nag-alinlangan ang receptionist, ngunit ang mga salitang 2,000 hektarya ay nagpatakbo sa kanya sa telepono. 5 minuto pagkatapos, ako ay dinala sa isang sulok na opisina na may tanawin ng buong Maynila. Si Atty. Andres Salcedo ay isang lalaki na nasa 30 mahigit ang edad. Hindi siya nakangiti. Nakasuot siya ng button-down shirt na walang kurbata, ngunit mukha siyang mas formal kaysa kay Miguel sa kanyang mga suit. Matatalas ang kanyang mga mata, sinusuri ako. 10 minuto lang po ang mayroon ako, binibining Reyes, sabi ni Atty. Salcedo. Malalim at patag ang kanyang boses. Legado Reyes Holdings Inc. Hindi aktibong kumpanya, agrikultural na ari-arian. Ano po ang problema? Umupo ako ng walang paanyaya. Ang problema, Atty. Salcedo, sabi ko, ay bagong gising ang kumpanyang ito. Malaki ang ari-arian, ngunit wala akong alam sa nyugan o kung paano ito pamahalaan. At may isa pa akong problema na kailangan malutas. Anong problema? Ang aking dating asawa, isang real estate developer sa Maynila. Ang pangalan niya ay Miguel Reyes. Humihingi ng bahagi. Wala siyang alam dito. Tumaas ang isang kilay ni Atty. Andres. Interesante ito. Ano po ang gusto ninyo sa akin? Gusto kong i-restructure ninyo ang kumpanyang ito mula sa wala. I-audit lahat. Gawin itong isang aktibo, moderno, at kumikitang kumpanya. At gusto kong kayo ang maging personal kong tagapayo, sabi ko. Gusto kong malaman kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Tinitigan ako ni Atty. Andoy ng matagal. Mahal po ang aking serbisyo, binibini. Alam ko, sagot ko. Hindi ko po inaasikaso ang personal na drama. Hindi ko po kayo hinihingan na asikasuhin ang drama. Hinihingan ko po kayo na turuan ako kung paano manalo sa isang digmaang pangnegosyo. Ang drama ay dagdag lang. Bahagyang umiti si Atty. Andoy. Ang kanyang unang ngiti. Kailan po tayo magsisimula? Kahapon, sagot ko. Lumipas ang 2 linggo. Hindi alam ng Maynila ang nangyayari sa mga opisina. Ako at ang maliit na grupo ni Atty. Andoy ay nagtrabaho ng 20 oras sa isang araw. Hiniwa-hiwa namin ang Legado Reyes Holdings Inc. Lumalabas na mas malaki pa ang ari-arian kaysa sa tinantya. Hindi lang bumili ng lupain ang aking ama, bumili rin siya ng maliliit na bahagi sa iba't ibang kumpanya ng agrikultura na lumaki ang halaga. Mabilis akong natuto. Sinakyan ko ang mga financial report, pinag-aralan ang mga batas ng ari-arian, at natutunan ang mga pundasyon ng agribusiness management. Pinagmamasdan ako ni Atty. Andoy. Iba ang kliyente na ito. Hindi siya nagpapanik, hindi siya sakim. Konsentrado siya. Para siyang tuyong espongha, sinasalo ang lahat ng impormasyon. Sa loob ng 2 linggo na iyon, nagbago rin ako.
Pinutol ko ang aking mahaba at walang buhay na buhok sa isang maikli, matatag at eleganteng bob. Itinapon ko ang lahat ng aking lumang damit. Sa tulong ng isang image consultant na kinontrata ni Atty. Andoy, ang aking wardrobe ngayon ay naglalaman ng mga tailor-made na suit, silk blouse, at simpleng ngunit eleganteng damit sa matitingkad na kulay, itim, navy blue, at maroon. Pinalitan ng mga salamin sa pagbasa ang aking contact lenses. Pinalitan ng high heels ang mga sandalyas, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa aking mga mata. Wala na ang takot. Tanging pagkalkula. Handa na ba kayong bumalik sa arena? Binibini, tanong ni Atty. Andoy isang hapon. Handa na ako, sabi ko, hindi kami nagpunta sa hotel. Sa ilalim ng aking mga utos, ang grupo ni Atty. Andoy ay nagtrabaho ng maingat sa Maynila. Bumili sila ng isang lumang palasete sa lugar ng Forbes Park. Hindi isang mapangahas na bagong gawang mansyon tulad ng gusto ni Miguel, kundi isang makasaysayang gusali, matatag at elegante na nagpapalabas ng aura ng kapangyarihan at generational na yaman. Binayaran ang bahay ng cash. Nang pumasok ako sa aking bagong palasete, hindi na ako ang Maria Luz na pinalayas mula sa lobby ng apartment. Ako na si Binibining Maria Luz Reyes, sihi ng Legado Reyes Holdings Inc. Samantala, sa penthouse sa The Fort, ang buhay ni Miguel at Bianca ay nasa ruro. Proyektong ito, mahal, sigaw ni Miguel isang gabi habang nagsisilbi ng tsampag kay Bianca. Babaguhin nito ang laro. Si Miguel, matapos mapatalsik ako, ay pakiramdam ay walang makakatalo. Ang kanyang kumpanya ng konstruksyon ay galit na naghahanap ng mga bagong proyekto. Mayroon akong insider information. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. May isang prime land, libu-libong ektarya sa Batangas at Quezon na ilalabas sa merkado. Sabi nila ay bubuksan para sa isang luxury subdivision. Kailangan kong makuha ang kontrata ng konstruksyon. Si Bianca, na abalang-abala sa pagkuha ng mga selfie gamit ang kanyang baso ng tsampag, ay kalahati lang ang nakikinig. Ay, ang galing! Ibig sabihin, ang kasal natin ay maaaring sa Boracay, di ba? At gusto ko ng bagong Hermes bag, iyong gawa sa balat ng buwaya. Siyempre, kahit ano para sa'yo, sabi ni Miguel, ngunit sa loob ay medyo kinakabahan siya. Upang makuha ang isang napakalaking proyekto, kailangan niya ng malaking capital injection. Kailangan niya ng mga investor. Ang kanyang kumpanya, sa totoo lang, ay may malaking utang dito at doon upang pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay. Mag-organisa ako ng mga meeting sa lahat ng posibleng investor, bulong ni Miguel. Ilang araw pagkatapos, narinig ni Miguel ang mga chismis sa mga business circle ng Maynila. Narinig mo ba? Sabi ng isang kakilala. May bagong manlalaro sa syudad na nag-invest ng labis. Bumili ng palasite sa Forbes Park ng cash. Nagdala ng consultant mula sa Makati. Ang taong iyon, si Atty. Andres Salcedo, ang liquidator. Ano ang pangalan? Interesadong tanong ni Miguel. Walang nakakaalam ng eksakto, napakasikreto, ngunit luma ang pangalan ng kumpanya. Legado Reyes Holdings Inc. Pamilyar ba sa'yo? Umiling si Miguel. Luma na ang pangalan. Malamang ay ilang lumang pera lang na ngayon lang nakatuklas ng kanilang ari-arian. Ito na ang pagkakataon. Agad na inutusan ni Miguel ang kanyang sekretarya na humanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa Legado Reyes. Kailangan niyang iharap ang kanyang proposal para sa subdivision sa Batangas at Quezon. Hindi niya alam na ang mga lupain na kanyang inaasam ay ang parehong nakalista sa deed ni Maria Luz. Ang imbitasyon ay dumating. Ang Legado Reyes Holdings Inc. ay interesado na makinig sa proposal ng kumpanya ni Miguel. Ang meeting ay gaganapin sa tirahan ng CEO sa Palasite sa Forbes Park. Pakiramdam ni Miguel ay nasa rurok siya ng mundo. Tingnan mo, Bianca, inimbita nila ako. Sigurado akong narinig na nila ang aking reputasyon.
Nang umagang iyon, isinuot ni Miguel ang kanyang pinakamahal na suit. Inensayo niya ang kanyang presentasyon sa harap ng salamin. Determinado siyang silawin ang misteryosong investor na ito. Dumating siya sa palasete. Ang mataas na wrought iron gate ay dahan-dahang bumukas. Pumasok siya sa isang marilag ngunit malamig na lobby. Marmol ang mga pader, luma at mabigat ang mga muebles. Isang formal na asistente ang sumalubong sa kanya. Magandang hapon po, Senyor Miguel. Pakiusap po, maghintay kayo sa meeting room. Sasama po sa inyo ang aming VE sa lalong madaling panahon. Dinala si Miguel sa isang malaking library na ginawang meeting room. Sa isang tabi ay may napakahabang kahoy na mesa. Sa kabilang banda, ang matataas na bintana ay nakaharap sa isang maayos na hardin. Sa dulo ng mesa ay nakaupo ang isang lalaki na nakatingin sa kanyang laptop. Si Attorney Andres Salcedo, naisip ni Miguel. Siya siguro ang boss. Magandang hapon po, sir. Tumingin si Attorney Andoy. Malamig ang kanyang mga mata. Ako si Attorney Andres Salcedo, ang consultant. Umupo po kayo, Senyor Miguel. Paparating na po ang aming si. Umupo si Miguel. Nagsimula siyang medyo kinabahan. Ang kapaligiran sa silid na ito ay napakabigat, napakatahimik. 5 minuto ang lumipas na tila 1 oras. Bigla, bumukas ang double door sa likod ni Miguel. Hindi lumingon si Miguel. Narinig niya ang tunog ng mga yabag. High heels. Click-clack. Click-clack. Isang matatag at ritmikong tunog sa marmol na sahig. Pasensya na sa paghihintay, narinig ang isang boses, isang pamilyar na boses, ngunit imposible. Nabato si Miguel. Kilala niya ang boses na iyon, ngunit ang boses na ito ay malamig, puno ng otoridad. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang silya. Huminto ang mga yabag sa kabilang dulo ng mesa. Naroon ako, si Maria Luz, perpekto ang ayos ng buhok. Nakasuot ako ng navy blue power dress na bumabalot ng perpekto sa aking katawan. May salamin sa pagbasa sa aking ilong. Ang aking mukha ay bahagyang naka-makeup, ngunit propesyonal. Tiningnan ko si Miguel. Walang galit sa aking mga mata. Walang pagmamahal, wala, tanging tingin ng isang superior sa isang subordinate. Bumukas ang bibig ni Miguel, ngunit walang tunog na lumabas. Umupo ako ng tahimik sa upuan ng Pangulo. Tumayo si Attorney Andoy sa tabi ko, inabot ang isang tablet. Tiningnan ko si Miguel pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Magandang hapon po, Senyor Miguel, sabi ko, malinaw ang boses ko, pumupuno sa silid. Ako si Maria Luz Reyes, CEO ng Legado Reyes Holdings Inc. Bahagyang yumuko ako. Pakiusap po, simulan na ninyo ang inyong presentasyon. Narinig kong interesado kayo sa mga lupain sa Batangas. Huminto ako, hinayaan kong kumalat ang aking mga salita. Aksidente lang. Patuloy ko ng may relax na tono, ang lahat ng lupain na iyong inaasam para sa iyong ambisyosong proyekto ay akin. Puno ng pagmamataas, nagmaneho si Miguel patungo sa lumang palasete sa Forbes Park. Sa isip niya, isa na naman itong madaling transaksyon. Sa bawat kanto, sa bawat bahay na kanyang nilagpasan, lalong lumalaki ang kanyang tiwala sa sarili. Isang malaking wrought iron na gate ang bumukas ng dahan-dahan. Tila bumubungad sa isang ibang mundo, mas tahimik, mas marilag kaysa sa magulo at maingay na Maynila. Impresyonado siya sa pagiging grandioso ng lugar, sigurado siya na isang matandang mayaman ang kanyang kakaharapin, isang taong madaling maimpluwensyahan, tulad ng marami niyang nakilala. Sinalubong siya ng isang formal na asistente, ang bawat galaw nito ay may pinag-aralan. Dinala siya sa isang malaking library na ngayon ay nagsisilbing meeting room. Sa dulo ng mahabang kahoy na mesa, nakaupo si Attorney Andres Salcedo, abala sa kanyang laptop. Si Attorney Andoy ang liquidator, sabi ng mga balita,
isang pangalan na may bigat. Ito siguro ang key boss, naisip ni Miguel, isang taong kailangan niyang mapasunod. Magandang hapon po, sir, bati niya, handa na sa kanyang pinakamahusay na diskarte. Tumingin si Achoy. Andoy, malamig ang kanyang mga mata, isang tingin na walang emosyon, walang pahiwatig. Habang naghihintay, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Miguel. Ang kapaligiran ay tahimik, malinis, lahat ay ayon sa kanyang gusto. Ngunit biglang, ang double door sa likod ni Miguel ay bumukas. Hindi siya lumingon agad, abala sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Narinig niya ang tunog ng mga yabag, ang ritmiko at matatag na click-clack ng high heels sa marmol na sahig. Isang pamilyar na tunog, ngunit imposibleng marinig sa lugar na ito. Pasensya na sa paghihintay, narinig ang isang boses. Ang boses na iyon, isang boses na minsan ay puno ng pagmamahal at paggalang sa kanya, ngayon ay malamig, puno ng otoridad, at walang bahid ng pagmamalasakit. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Miguel. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang silya. Nakita ko siya. Naroon ako, si Maria Luz. Ganap na ibang Maria Luz. Ang aking buhok ay maikli at maayos, hindi na ang mahaba at walang buhay na buhok na alam niya. Nakasuot ako ng navy blue power dress na bumabalot ng perpekto sa aking katawan, walang pilat. May salamin sa pagbasa sa aking ilong, at ang aking mga mata na minsan ay puno ng paghanga at pagmamahal sa kanya, ngayon ay matalim, malamig at walang emosyon. Walang galit, walang pagmamahal, wala. Tanging tingin ng isang nakatataas sa isang nasasakupan. Bumukas ang bibig ni Miguel, ngunit walang tunog na lumabas. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito maaaring totoo. Umupo ako ng tahimik sa upuan ng Pangulo, tila ito ang aking natural na posisyon. Tumayo si Achoy. Andoy sa tabi ko, inabot sa akin ang isang tablet. Tiningnan ko si Miguel pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata, isa itong ngiti na puno ng nakatagong kahulugan. Magandang hapon po, Senyor Miguel, sabi ko, malinaw at matatag ang aking boses, pumupuno sa buong silid. Ako si Maria Luz Reyes, CEO ng Legado Reyes Holdings Inc. Bahagyang yumuko ako, isang kilos na puno ng pormalidad. Pakiusap po, simulan na ninyo ang inyong presentasyon. Narinig kong interesado kayo sa mga lupain sa Batangas. Huminto ako ng may layunin, hinayaan kong kumalat ang bawat salita sa kanyang isip. Aksidente lang, patuloy ko ng may kalmadong tono, ang lahat ng lupain na iyong inaasam para sa iyong ambisyosong proyekto ay aking. Ang hangin sa silid ay tila nagpabigat, naging napakatahimik. Narinig ko ang bilis ng tibok ng sarili niyang puso. Isang biro. Dapat ay biro lang ito. Ngunit ang aking mga mata, ang mga mata na minsan ay tinitigan siya ng may pagsamba, ngayon ay malamig tulad ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa. Mama! Maria Luz, pilit niyang sabi, basag ang boses. Ito ay impossible. 2,000 hektarya? Legado Reyes? Saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera? Sumandal ako sa upuan, hindi sinasagot ang kanyang tanong. Tumingin ako kay Atty. Andoy. Atty. Salcedo, ano ang iyong masasabi sa paunang proposal ng Reyes Construction Inc.? Tumindig si Atty. Andoy, malamig at mapanira ang kanyang boses. Konseptual na ambisyoso, ngunit pinansyal na napakahina, Senyor Miguel. Hindi kasama sa iyong proposal ang sapat na pagsusuri sa peligro, at ang iyong mga projection ng kita ay masyadong optimista. Pakiramdam ni Miguel ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Dumating siya upang silawin ang isang bobong investor, ngunit sa halip ay siya ang ini-audit. Teka, sabi ni Miguel, pilit kontrolin ang sarili. Nagsimulang bumalik ang kanyang pagmamataas, naghahanap ng lohikal na paliwanag. Alam ko. Si Maria Luz ay isa lang puppet. Ang lalaking ito, si Salcedo, ang may kontrol.
Nagkataon lang si Maria Luz. Maria Luz, tawag niya sa akin, sinusubukan ang isang mas malambot na tono, ang tono na ginamit niya upang manipulahin ako noon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, pero ito ay malaking negosyo. Marahil ay maaari tayong magtulungan. Ibig kong sabihin, kilala mo ako. Ako ang pinakamahusay na konstruktor sa Maynila. Bahagya akong umiti. Oh, kilala na kilala kita, Miguel. Pagkatapos ay tumayo ako. Wala na akong oras, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Ang pag-asa ay agad na sumindi sa mga mata ni Miguel. Ang aking grupo, tumingin ako kay Atty. Andoy. Magkaroon tayo ng due diligence, isang kumpletong audit ng kanyang kumpanya. Kailangan nating makita ang kanyang accounting, ang kanyang listahan ng ari-arian, at ang kanyang listahan ng utang. Hindi kami mag-i-invest ng ni isang piso sa isang kumpanya na hindi transparent. Nag-alinlangan si Miguel. Ang pagbubukas ng kanyang mga libro ay magiging isang kalamidad. Ang kanyang kumpanya ay hindi kasing malinis ng kanyang ipinagmamalaki. Bakit kailangan itong maging napakakomplikado? Tanong niya. Ako ito, Maria Luz, ang iyong ex. Sapagkat iyon ang dahilan, Senyor Miguel, putol ni Atty. Andoy. Dapat tayong maging profesional. Tanggapin mo o iwanan. Kung tatanggihan mo ang audit, isasaalang-alang namin na walang saysay ang iyong proposal at iaalok namin ang aming lupain sa ibang developer. Narinig kong interesado ang iyong kalaban mula sa Moraleja. Ito ay isang banta. Si Miguel ay napipilitan. Kung urong siya, mawawala sa kanya ang pinakamalaking proyekto ng kanyang buhay. Kung magpapatuloy siya, kailangan niyang ilantad ang kanyang mga sugat. Sige, pilit na sabi ni Miguel. Sige, mag-audit. Wala akong itinatago. Tumango ako. Ang grupo ni Atty. Salcedo ay makikipag-ugnayan sa iyo. Magandang hapon. Matapos ang pagtanggap ni Miguel sa audit, agad na kumilos ang grupo ni Atty. Andoy. Sa loob lamang ng ilang araw, lumabas ang mga katotohanan. Umupo ako sa isang sulok ng aming conference room, nakikinig sa bawat salitang lumalabas mula kay Atty. Andoy na tila naghihiwa sa puso ng Reyes Construction Inc. Binibining Maria Luz, sabi niya, habang itinuturo ang malaking screen na nagpapakita ng financial flow ng kumpanya. Ito ay hindi isang kumpanya. Ito ay isang kastilyo ng baraha, itinayo sa hangin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ipinaliwanag niya ang mga detalye, ang bawat numero, ang bawat transaksyon. Una, ang mga materyales. Pinasingil ni Miguel ang kanyang mga kliyente para sa dekalidad na semento, para sa mga pampublikong proyekto, tulad ng tulay sa Laguna, ngunit ang mga ulat ay nagpakita na siya ay bumibili ng pinakamababang uri. Kinukuha niya ang malaking porsyento ng kita mula sa simpleng pandaraya sa materyales. Iyon ay illegal, Atty. Andoy at mapanganib. Naalala ko ang isang maliit na proyekto ng tulay na ipinagmamalaki ni Miguel noon. Kumulo ang aking tiyan. Ikalawa, ang mga utang. Walang utang sa mga bangko. Masyado siyang matalino para doon. Siya ay umuutang sa mga maliliit na supplier, tulad ng Garca Aggregates, para sa buhangin, El Perno Hardware, para sa mga kagamitan, at Ibrica Machinery para sa mga makina. Pinatagal niya ang pagbabayad ng ilang buwan, o kahit taon pa, alam niyang wala silang lakas sa legal na paraan upang labanan siya. Lumabas ang listahan ng mga pangalan ng supplier sa screen. Nakilala ko ang ilan. Ikatlo, ang mga buwis. Mayroon siyang 2 accounting books, isa para sa kanyang sarili at isa para sa gobyerno. Ang kanyang pag-iwas sa buwis ay napakalaki. Umupo ako ng tahimik, ang puso ko ay puno ng galit na hindi ko pinapakita. Ang lalaking pinakasalan ko sa loob ng 10 taon, ang lalaking inalagaan ko nang siya ay nagkasakit, ay lumabas na isang manloloko,
isang nangungulimbat at isang magnanakaw. Mabuti, sabi ko, matatag ang aking boses. Tiningnan ako ni Atchoy. Andoy. Mabuti. Ito ay nagbibigay sa atin ng sandata. Ano ang susunod na hakbang? Hindi na ito tungkol sa akin lang, Atchoy. Andoy. Ito ay tungkol sa katarungan. Kailangan nating kumilos. Habang abala kami sa pag-aaral ng kanyang mga krimen, abala naman si Bianca sa paghahanap ng paraan upang lalo akong saktan. Ilang araw pagkatapos ng aming harapan sa Palasete, nalaman ni Bianca, sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan, na ako ay nasa isang marangyang cave boutique sa Ortigas Center. Dumating si Bianca ng buong puwersa, suot ang kanyang pinakabagong damit ng designer, isang nakakasilaw na bag, at makapal na makeup. Nakita niya akong nakaupo ng nag-iisa sa isang sulok, nagbabasa ng mga dokumento sa isang tablet habang umiinom ng tsaa. Malakas niyang hinampas ang mesa, sadyang nag-ingay. Abat tingnan niyo nga. Ang dating asawa na pinatalsik sa lobby, ngayon ay nakaupo sa mamahaling kapehan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay sadyang itinaas para marinig ng lahat. Dahan-dahan akong tumingala, tiningnan si Bianca. Pagkatapos ay muling tiningnan ang aking tablet. Hindi ako umimik. Ang aking pagwawalang bahala ay lalong nagpagalit kay Bianca. Hoy, kinakausap kita, bobo. Huwag kang magbingi-bingihan. Sino ka sa tingin mo? Ha? Inaabala mo si Miguel. Layuan mo siya. Akin na siya ngayon. Nagbuntong hininga ako. Ibinaba ko ang aking tablet. Sa iyo, tanong ko, kalmado ang aking boses. Ang mga bagay na pag-aari ay kadalasang mga bagay. Binibini, hindi ka ba isang tao? Huwag mo akong bigyan ng leksyon. Alam ko ang iyong laro. Bumalik ka upang nakawin si Miguel muli, di ba? Dahil matagumpay siya. Isang maliit na tawa ang lumabas sa akin, isang malamig na tawa. Nakawin si Miguel. Binibining Bianca, bakit ko paguguluhin ang aking sarili sa pagkuha ng basura na itinapon ko na? Namutla ang mukha ni Bianca. Tumayo ako. Ngayon ay pantay na ang aming mga mata. Makinig ka ng mabuti, bulong ko, ngunit ang intensidad ay nagpaatras kay Bianca. Hindi ako interesado kay Miguel. Interesado ako sa kanyang kumpanya. At kung gusto mong malaman, tumingin ako sa kanyang mamahaling bagi. Si Miguel ay lumapit sa akin, nagmamakaawa na pondohan ko ang kanyang proyekto. Ni hindi niya kayang bayaran ang iyong lifestyle nang hindi nagmamakaawa sa akin. Walang hiya. Ayun. Ikinasa ko ang aking itim na Centurion card, isang metal na card. Ngayong araw, pakiramdam ko ay mapagbigay ako, tinawag ko ang waiter. Ang bill po. At ang bill din ng binibini na ito. Ako na ang magbabayad. Tiningnan ko si Bianca. Isipin mo na lang na kawang gawa. Mas kailangan mo iyan kaysa sa akin. Kinuha ko ang aking tablet at umalis, iniwan si Bianca na nabato sa kahihiyan, naging palabas para sa buong cave. Ang laro ay nagsimula. Si Miguel ay napahiya sa matinding pangangailangan na ibigay ang lahat ng kanyang financial documents sa grupo ni Atty. Andoy. Samantala, pinahiya ko si Bianca sa cave. Nagpulong kami ni Atty. Andoy sa war room ng Palasete. Nagtutuon lamang si Miguel sa atin, sa 2,000 hektarya na iyon, paliwanag ni Atty. Andoy. Hindi niya napagtanto na ang kanyang utang sa maliliit na supplier ay ang kanyang pinakamahinang punto. Gusto kong bilhin natin ang lahat ng utang na iyon. Iyan din ang nasa isip ko, Atty. Andoy. Kaya kong bilhin ang lahat ng utang na iyon. Akala ko rin po, binibini, sabi ni Atty. Andoy at ngumiti. Naghahanda ako ng 3 kumpanya sa Luxembourg. Bibilhin natin ang lahat at bawat outstanding invoice ng mga supplier na iyon. Babayaran natin ng cash. Matutuwa ang mga supplier, sabi ko.
Matutuwa sila, dagdag ni Achoy. Andoy. At walang malalaman si Miguel. Maluluwagan lang siya dahil titigil na ang mga tumatawag sa kanya. Iisipin niya na bibigyan natin siya ng kapital. Gaano katagal, tanong ko. Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Sa 1 linggo, ang Reyes Construction Inc. ay wala ng utang sa mga maliliit na negosyante. Sabi ko. Pero sa akin na sila may utang. Eksakto. Gaya ng inasahan ni Atty. Andoy, biglang gumaan ang buhay ni Miguel. Tumigil ang mga tawag mula sa galit na supplier. Inisip niya na ito ay magandang senyales. Akala niya, ang balita na makikipagtulungan siya sa Legado Reyes ay nagpatakot sa mga supplier. Nagkamali siya ng sobra. Kung kayo man ay nakarating pa rito, tulungan niyo akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Pakiramdam ni Miguel, kontrolado na niya ang lahat. Hindi niya alam na ang bawat utang na kanyang kinalimutan, bawat atraso na kanyang ginawa, ay ngayon ay nasa aking mga kamay na. Isang umaga, dumating sa aming palasete sa Forbes Park ang isang napakalaking bouquet ng puting rosas, ang paborito kong bulaklak noon. May nakalakip na sulat, puno ng mga matatamis na salita, mga pangakong magsimulang muli, isang paghingi ng tawad na punong-puno ng pagmamakaawa. Nagbuntong hininga ako. Tiningnan ako ni Atchoy. Andoy at kahit walang sabihin, alam kong iniisip niya ang parehong bagay. Hayaan mo siyang maghukay ng mas malalim sa sarili niyang libingan, sabi ko, bago pa man niya ako payuhan. Alam kong kailangan kong harapin si Miguel, hindi upang makipag-away, kundi upang tapusin ang laro. Kaya nga, kinagabihan, nagpunta ako sa mamahaling restaurant kung saan niya ako inalok ng kasal, isang lugar na puno ng matatamis na alaala na ngayon ay tila lason. Naroon na si Miguel, nakasuot ng kanyang pinakamahusay na suit, mukhang napaka-formal, ang kanyang mukha ay inayos upang magpakita ng pagsisisi. Agad siyang tumayo, hinila ang upuan para sa akin, at umorder ng pinakamahal na alak. Habang hinihintay ang alak, hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Pinayagan ko siya. Ang kanyang balat ay pakiramdam ko ay malamig, walang init. Maria Luz, simula niya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagsisisi. Humihingi ako ng kapatawaran. Tiningnan ko lang siya, walang anumang ekspresyon sa aking mukha, naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Alam kong ang bawat salita ay isang linya sa isang dulang matagal na niyang pinaghandaan. Alam kong nagkamali ako ng husto, patuloy niya, bahagyang namumasa ang kanyang mga mata. Napaka-perpekto ng kanyang pag-arte. Si Bianca, siya ay isang laruan lang. Nasa ilalim ako ng matinding pressure, Maria Luz. Mahirap ang negosyo, at ikaw naman ay abala sa pag-aalaga sa iyong ina. Nalungkot ako. Kaya kasalanan ko, tanong ko, kalmado ang aking boses, halos pabulong. Hindi ko kasalanan, mabilis niyang itinama. Nabulag ako. Hindi ko nakita ang diamante na nasa akin hanggang sa makita kita sa meeting room kamakailan. Na-realize ko. Na-realize mo ang ano? Kung gaano ka kagaling. Maaari tayong maging pinakamahusay na grupo, Maria Luz. Yumuko siya, tila nagmamakaawa. Iniwan ko na si Bianca, wala na siya sa apartment. Maaari tayong magsimulang muli, bulong niya. Alam kong kasinungalingan iyon. Sa oras na iyon, malamang ay abala si Bianca sa pamimili gamit ang kanyang credit card. Dahil sa'yo, mamamayagpag tayo sa Maynila. Ikaw sa iyong mga lupain, ako sa aking karanasan. Kalimutan mo na si Atoy. Salcedo, hindi mo siya kailangan. Ako lang ang kailangan mo. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa kanya. Ang pag-akit mo ay magaling, Miguel. Mas magaling pa kaysa sa iyong presentasyon sa negosyo, malamig kong sabi. Nagulat si Miguel.
Marahil tama ka, patuloy ko, tila nag-iisip. Nabuhayan ng loob si Miguel. Kailangan nating ayusin ito, sabi ko. Pero hindi ko kayang paghaluin ang personal at profesional. Ayusin muna natin ang usapin sa negosyo. Siyempre. Tapusin muna natin ang usapin sa negosyo, sabi ko. Nakita ko na ang resulta ng iyong audit. At tanong ni Miguel nang may pag-aalala. At kailangan nating mag-usap ng seryoso, sabi ko. Bukas sa aking opisina, 10:00 ng umaga. Dalhin mo ang iyong abogado kung kinakailangan. Kapag natapos na iyon, saka tayo mag-uusap tungkol sa atin. Tumayo ako, iniwan si Miguel na may bote ng mamahaling alak at isang matalinong ngiti, iniisip na siya ang nanalo. Kinabukasan, eksaktong 10:00 ng umaga, dumating si Miguel sa aming palasete. Mag-isa siya. May dala pa siyang isa pang baukwet ng rosas. Tila ba talagang naniniwala siyang ang pagpupulong na ito ay isa lamang formalidad bago ang aming muling pagkakasundo. Pumasok siya sa silid, may ngiti sa kanyang labi, puno ng pag-asa. Ngunit agad nawala ang ngiting iyon nang makita niya ako. Nakaupo na ako sa upuan ng Pangulo, kalmado, matatag. Sa tabi ko, nakatayo si Atty. Andoy at sa mahabang kahoy na mesa sa pagitan namin, hindi kape ang naroroon, kundi mga makakapal na tumpok ng legal na dokumento. Wala kaming panahon para sa mga biro. Umupo ka, Miguel, malamig kong sabi, walang bahid ng anumang personal na emosyon. Umupo siya, ang kanyang ngiti ay tuluyan ng nawala. Tara na sa punto, sabi ko. Lumapit si Atty. Andoy, naglagay ng isang folder ng dokumento sa harap ni Miguel. Senior Miguel, simula ni Atty. Andoy, ito ang listahan ng mga utang ng Reyes Construction Inc. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan at halaga. Sa Garca Aggregates, may kabuang 5 milyong piso. Sa El Perno Hardware, 3 milyong piso. Sa Ibrica Machinery, 10 milyong piso, at iba pa. Ang kabuang utang na verified sa 12 supplier ay 30 milyong piso. Namutla ang mukha ni Miguel. Hindi niya maintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Nakikipagnegosasyon ako sa kanila. Hindi na kailangan ng negosasyon, putol ko. Dahil nabayaran na silang lahat ng buo. Naguluhan si Miguel, tiningnan niya ako. Binayaran ng sino? Itinuro ko ang aking sarili. Ako. Itinulak ni Atty. Andoy ang ikalawang folder ng dokumento. Sa pamamagitan ng 3 affiliated investment companies ng Legado Reyes Holdings Inc., aming binili ang lahat ng mga outstanding invoice na iyon. Ang mga kopya ng deed of assignment ay nasa harap mo. Binuksan ni Miguel ang unang pahina. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa madaling salita, Miguel, yumuko ako, tinitigan ng diretso ang mga mata ng lalaking sumira sa akin. Ang iyong kumpanya ngayon ay may utang sa akin. Huminto ako, hinayaan kong punuin ng katahimikan ang silid. Hindi siya makahinga. Kaya kong magbayad. Kaya kong magbayad ng paunti-unti. Oh, syempre, sabi ko, ngunit hindi ako interesado sa pakikipagnegosyo sa iyo, at hindi ako interesado na balikan ka. Gusto ko ang pera ko. Hinampas ko ang mga dokumento sa harap ni Miguel. Ayon sa clause ng assignment, ang utang na ito ay kailangan ng bayaran. Mayroon kang 24 na oras upang bayaran ang 30 milyong piso na iyon ng cash. 24 na oras, sigaw ni Miguel, sa wakas ay nagpanik. Imposible iyan. Walang sinuman ang mayroong ganoong kalaking pera. Malamig akong sumagot, ako, mayroon. Binibitag mo ako. Binibitag. Tumayo ako. Akin lang ang kinukuha ko, tulad ng kinuha mo ang lahat ng aking karapatan noon. Kung sa 24 na oras ay hindi mo kayang magbayad, inilagay ko ang ikatlong folder ng dokumento sa tumpok. Ang aming legal team ay agad na magpaparehistro ng garnishment sa apartment na iyon sa The Fort, sa iyong opisina,
at sa lahat ng iyong mabigat na makinarya. Magandang araw, Senyor Miguel. Hindi alam ni Miguel kung gaano kaikli ang 24 na oras. Pagkatapos umalis sa aking palasete, hindi na siya bumalik sa apartment. Nagpanik siya. Ginugol niya ang unang oras sa pagmamaneho ng walang direksyon. Minumura ako, si Attorney Andoy at ang buong mundo. Sa ikalawang oras, nagsimula siyang tumawag. Tinawagan niya ang kanyang bank manager. Kailangan ko ng 30 milyong pisong pautang. Ang collateral ay ang aking proyekto sa Batangas. Tumawa ang bank manager sa kabilang linya. Miguel, huwag kang magbiro. Hindi pa sigurado ang proyekto mo. Bukod pa rito, ubos na ang credit limit mo. Binaba ni Miguel ang telepono ng biglaan. Mula sa ikatlo hanggang sa ika-10 oras, ginugol niya ito sa pagtawag sa lahat ng kanyang contact sa negosyo, sa bawat kaibigan na inimbita niya sa mamahaling alak, sa bawat maliit na opisyal na sinuhulan niya. Pareho ang sagot. Mahirap yan, Miguel. O, paumanhin. Wala ako sa syudad. O kaya, hindi sinasagot ang telepono. Ang balita ng kanyang pagbagsak, na sa paano man ay nagsimula sa meeting sa palasete, ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa apoy. 11:00. Sa kanyang desperasyon, bumalik siya sa apartment. Si Bianca ay sumusukat ng isang bagong damit na binili niya noong hapong iyon. Kumusta ang suot ko, mahal? Maganda, di ba? Ibenta mo, sigaw ni Miguel. Ano? Ibenta mo lahat, sigaw ni Miguel, namumula ang mga mata. Ibenta mo ang iyong mga bag, ibenta mo ang iyong mga alahas. Bangkarote na tayo. Namutla ang mukha ni Bianca. Ito ay mga regalo, hindi investment. Baliw ka ba? Binibitag ako ni Maria Luz, nagngalit si Miguel. Ang babaeng ahas na iyon ay binili ang aking mga utang. Binigyan niya kami ng 24 na oras upang magbayad ng 30 milyong piso. Wala nang pakialam si Bianca sa utang. Isang bagay lang ang narinig niya. Ubos na ang pera. Eksaktong 10:00 ng umaga kinabukasan, eksaktong 24 na oras pagkatapos, tumunog ang doorbell ng kanilang apartment. Si Miguel, na hindi nakatulog buong gabi, ang nagbukas. Umaasa siyang si Maria Luz ito, na babawiin ang kanyang banta matapos lumambot. Hindi. Nasa harap ng pinto si Attorney Andoy, kalmado tulad ng isang estatwa. Sa likod niya, 2 maayos na nakasuot na abogado at isang lalaking nakasuot ng opisyal na uniforme, may hawak na makapal na folder. Isang agent ng korte. Tapos na ang oras mo, Senyor Miguel, tuyong sabi ni Attorney Andoy. Teka, kailangan ko ng oras. Ang oras ay isang luho na hindi mo ibinigay kay Maria Luz, putol ni Attorney Andoy. Lumapit siya. Ayon sa utos ng korte ng unang dulugan ng Maynila, narito kami upang isagawa ang pagkubkob sa ari-arian na ito. Nagsimulang maglagay ng mga sticker ng garnishment ang agent sa dingding ng lobby ng apartment. Hindi. Bahay ko ito, sigaw ni Miguel. Technical po, ito ay collateral sa utang mo sa aking kliyente, itinama ng abogado. Ikaw at ang binibini na ito, tiningnan niya si Bianca nang may paghamak. Ay obligado na lisanin ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Kunin ninyo ang inyong mga mahahalagang personal na gamit. 1 oras pagkatapos, ang eksena sa lobby ng The Fort ay naging isang palabas. Si Miguel, ang parehong lalaki na ilang taon na ang nakakaraan ay pakiramdam ay hari ng lugar, ay ineskortan ng mga gwardya ng seguridad, ang parehong mga nagpalaya sa akin noon. Sumunod si Bianca na histerikal na umiiyak, hila-hila ang 2 maleta na puno ng kanyang mga designer bag. Si Miguel ay hindi lang bangkarote sa papel, ngayon ay literal siyang nasa kalsada. Bumalik sa punto 0 na nilikha niya para sa akin, sa mainit na semento sa harap ng lobby. Ang tunay na drama ay nagsisimula pa lang.
Lahat ito kasalanan mo, sigaw ni Bianca, hinampas ang dibdib ni Miguel. Sabi mo, mayaman ka, magaling ka. Lumalabas na isa ka lang manloloko. Si Miguel, na nawala na ang lahat, ay inilabas ang kanyang natitirang galit sa tanging target na naiwan sa kanya. Kasalanan ko. Kasalanan mo. Sino ang humihingi ng Hermes bag bawat linggo? Sino ang humihingi ng bakasyon sa Boracay? Ikaw ang nagpagasto sa akin, parasito. Parasito. Napanganga si Bianca. Ang kanilang away ay napakalakas na naging pampublikong palabas. Hindi nila napansin na sa kabilang kalsada, mayroong nagre-record ng kanilang away gamit ang telepono. Hindi ako pumirma para dito, sigaw niya. Tapos na tayo. Hila-hila niya ang kanyang maleta, pilit na huminto ng taxi. Saan ka pupunta? Hindi ka mabubuhay nang wala ako, pangungutya ni Miguel. Nagpunta si Bianca sa isang marangyang hotel, pilit na mag-book ng silid gamit ang unlimited credit card na ibinigay ni Miguel sa kanya. Paumanhin po, binibini, tinanggihan, malamig na sabi ng receptionist. Sinubukan niya ang isa pang card. Tinanggihan. Lahat tinanggihan. Kinandado na ni Miguel ang lahat. O kaya ay ang bangko. Nagpanik si Bianca. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Girl, may problema ako, pwede mo ba akong pahiramin? Biglang naputol ang tawag. Tinawagan niya ang isa pa. Hello? Hindi maganda ang signal ko. Namatay ang telepono. Hindi niya alam na ako, sa pamamagitan ng aking bagong network, ay hindi na kailangang gumawa ng anuman. Kinailangan lang ni Atoy. Andoy na ay leak ang audit report ni Miguel sa ilang key person. Ang balita na si Miguel ay isang manloloko at si Bianca, ang kanyang kabit na konektado sa isang bangkarote na manloloko, ay kumalat sa lahat ng group chat ng elite ng Maynila. Siya ay toxic. Walang sinuman ang gustong makisama sa kanya. Nang gabing iyon, ang recording ng kanilang away sa harap ng gusali ay naging viral sa mga local gossip blog. Ang kanyang magandang mukha ay ngayon ay konektado sa pagkalugi at murang drama. Tapos na ang kanyang karera bilang modelo. Ang mga pinto ng mundo ng alta sosyedad ay nagsara. Si Bianca, na minsan ay pakiramdam ay nasa rurok ng mundo, ay ngayon ay kailangang ibenta ang kanyang mga tunay na bag at ilang peke na ngayon lang niya nalaman na ibinigay ni Miguel sa kanya, isa-isa, para lang mabuhay. Pabalik sa kadiliman na kinasusuklaman niya. 2 linggo matapos ang pagbagsak ni Miguel, umupo kami ni Atty. Andoy sa conference room ng aking palasite. Ang dating mesa na puno ng mga dokumento ng paghukom ay ngayon ay may mga plano ng pagtatayo. Iniulat ni Atty. Andoy na ang lahat ng ari-arian ng Reyes Construction Inc. Ang kanyang opisina, ang kanyang mga makina, at ang dating kondominium sa The Fort, Makati ay naibenta na. Sapat ang nalikom na halaga upang bayaran ang 30 milyong piso na utang, kasama ang interes at legal na gastos. Mabuti, sabi ko. Ano ang gagawin natin sa dating kondominium? Maaari natin itong ibenta, sagot ni Atty. Andoy. Umiling ako. Hindi. Ibenta ang lahat ng mararangyang muebles sa loob. Gawing bakante ang lugar. Pagkatapos, ibigay ang mga susi kay M. Fernandez ng The Heritage Bank. Sabihin mo sa kanya na ibigay ito bilang bonus na regalo kay Carlo. Nagtaas ng kilay si Atty. Andoy, bahagyang nagulat sa aking cynicism, ngunit may halong ngiti. Kay Carlo ang teller ng bangko. Deserve niya iyon. Siya ang unang tumulong sa akin nang wala akong wala. At ang 2,000 ektarya? Iyon na ang simulan ng aking tunay na kaharian. Tumayo ako, naglakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa aming hardin. Naalala ko ang sulat ng aking ama, ang kanyang payo, itayo ang sarili mong kaharian. Dati, gusto ni Miguel na magtayo ng mga palasyo para sa mayayaman,
Mga lugar na tulad ko ay tanging makikita lang mula sa labas ng bakod. Ngayon, iba ang aking gagawin. Bumalik ako sa mesa at itinuro ang mga bagong plano. Magtatayo ako ng mga tahanan, sabi ko. Gagamitin ng Legado Reyes Holdings Inc. Ang unang 25 ektarya upang magtayo ng marangal at abot-kayang pabahay para sa aming mga manggagawa sa Nyugan at para sa mga may-ari ng maliliit na supplier na halos winasak ni Miguel. Sila ang magkakaroon ng prioridad at espesyal na diskwento. At ang mga makinarya na kinugkob kay Miguel, dagdag ko ng may bahagyang ngiti, gagamitin natin iyon upang itayo ang mga bahay na ito. Makatarungang ironya. Tiningnan ako ni Achoy. Andoy nang may paghanga. Hindi lang iyon. Sa isa pang 25 ektarya, gusto kong magtayo ng sentro ng pagsasanay ni Vega. Isang training center para sa modernong agrikultura at pamamahala ng maliliit na negosyo. Gusto kong ang mga taong tulad ng aking ama ay magkaroon ng pagkakataong magtagumpay nang hindi kailangan magtago. Hindi lang ako naghihiganti. Nagtatayo ako ng isang di malilimutang pamana. Hindi pa ako tapos kay Miguel, ngunit ang batas ay hindi. Si Miguel, na ngayon ay naninirahan ng mahirap sa isang shared apartment sa labas ng syudad, ay akala niya ay tapos na ang pinakamasamang nangyari sa kanya. Akala niya, pagkatapos mawala ang lahat sa akin, malaya na siya. Isang gabi, habang kumakain ng instant noodles, may kumatok sa pinto. Pulis! Senyor Miguel, ikaw po ay inaresto. Ano na naman ito? Bayad na ang utang ko kay Maria Luz. Hindi po ito dahil sa utang, sabi ng opisyal. Ito po ay dahil sa paggamit ng substandard na materyales sa proyekto ng tulay sa Laguna at sa tax fraud. Nabato si Miguel. Paano nila nalaman? Hindi niya alam na si Achoy. Andoy, sa ngalan ng isang kliyente na nag-aalala sa kaligtasan ng publiko, ay anonimong nagpadala ng mga kopya ng double accounting ni Miguel at ang laboratory test results ng masamang semento sa opisina ng taga-usig at sa ahensya ng buwis. Nagtayo siya ng tulay na maaaring gumuho, sabi ko kay Atty. Andoy noon. Maaari itong pumatay ng mga tao. Hindi na ito tungkol sa amin lang, ito ay tungkol sa katarungan. Ang balita ng pag-aresto kay Miguel ay naging headline sa lokal. Elite developer na huli. Di umano'y korupsyon at pandaraya. Sa aking palasete, pinanood ko ang balita sa malaking telebisyon. Tiningnan ko ang mukha ni Miguel, payat at galit habang ineskortan. Wala akong naramdaman. Hindi galit, hindi kasiyahan. Ang kabanatang iyon ay sa wakas ay natapos na. Pinatay ko ang telebisyon. 1 taon ang lumipas. Ang Legado Reyes Holdings Inc. ay hindi na isang inactive at misteryosong kumpanya. Ang kumpanya ay isa na ngayon sa mga bagong economic pilyar ng Southern Luzon. Iniba ko ang aming mga nyugan sa pamamagitan ng sustainable practices, tinaasan ang sahod ng mga manggagawa, at nagtayo ng mga modernong pasilidad. Ang sentro ng pagsasanay ni Vega ay bukas na at nakapagtapos na ang unang batch. Ang unang bahagi ng abot-kayang pabahay ay puno na. Hindi na ako tinatawag na ay binibining direktor ng may takot. Ang mga dating manggagawa ay tinatawag akong ibinibining Maria Luz T. o anak ni Mang Bertingki ng may paggalang at pagmamahal. Nakatayo ako sa isang burol ng aming lupa, tinitigan ang luntiang tanawin sa ilalim ng araw ng hapon. Hindi na ako ang gusot na babae sa lobby ng The Fort, ni ang malamig na babae sa meeting room. Ako si Maria Luz, buo na. May narinig akong mga yabag sa likod ko. Maria Luz, napakaganda ng tanawin, sabi ni Atty. Andoy. Hindi na siya nakasuot ng formal na suit, kundi isang kaswal na linen shirt. Ngayon ay mas marami na siyang oras sa probinsya kaysa sa Maynila. Sabi ko, umiti ng taos puso. Tinawag ito ng aking ama na angkla. Lumalabas na ang angklang ito ay maaaring gamitin upang makapagtayo ng napakaraming bagay.
Binuo mo ang iyong kaharian, Maria Luz, sabi ni Atty. Andoy. Ngumiti ako. Binuo natin, itinama ko. Ngumiti si Atty. Andoy. Ang grupo ko sa Maynila ay patuloy na nagtatanong kung kailan ako babalik. Mukhang kailangan ko silang bigyan ng sagot. At ano ang sagot mo? Tanong ko, tinitigan siya. Hindi sumagot si Atty. Andoy sa salita. Lumapit siya, tiningnan ako, pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay. Hindi na nila ako kailangan bilang konsultant, bilang ang liquidator. Hindi, sagot ko, tinanggap ang kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak. Kailangan na kita ngayon bilang kasosyo. Nanatili kami roon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa aming kaharian. Isang kaharian na hindi itinayo sa kasakiman o kasinungalingan, kundi sa mga labi ng pagtataksil. At ito ay muling bumangon sa pundasyon ng katarungan at isang bagong pamana. Natutunan ko ang maraming aral sa aking paglalakbay. Natutunan ko na ang pagmamahal ng magulang, tulad ng kay tatay, ay hindi dapat maging bulag na sakripisyo. Ang kanyang pag-unawa at paggalang sa aking kakayahan ang naging pundasyon ng aking pagbangon. Ibinigay niya sa akin ang isang angkla, hindi upang ako ay maging dependent, kundi upang magkaroon ako ng pagpipilian. Ito ang pinakamahalagang regalo. Para sa mga anak, natutunan ko ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Si Miguel ay winasak ang lahat dahil sa kanyang kasakiman, at si Bianca ay nawala ng lahat dahil sa kanyang pagiging makasarili. Ang pag-ibig ng mga magulang ay hindi dapat abusuhin. Ito ay isang mana na dapat pahalagahan at palagin. At sa huling bahagi, natutunan ko ang linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, sa pagitan ng pananahimik at pagkilos. Ang aking kabutihan ay naging tunay na maihalaga nang ilagay ko ito sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang anyo ng paggising sa moralidad. Hindi lang para sa gumawa ng mali, kundi para sa ating lahat. Ano ang masasabi mo sa mga desisyon ni Maria Luz? Ikaw, may gagawin ka bang naiba kung ikaw ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng aral o damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, i-share sa mga kaibigan mo na sa tingin mo ay makaka-relate, at mag-subscribe sa Tahimik na Ganti upang hindi ka mahuli sa susunod na misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon ikaw na mismo ang magiging bida sa ating kwento.